Actually po, ano na po ako 50 years old. 50 years old. Kayo po? Magpi-52 na. Wow, okay yan. Tanda pala ako Number sa'yo. lang. Number lang yan po, number lang. Huwag mo intindihan yan, number Mm. lang. Kasi yung number, kailangan din natin sa buhay yan. Oh, Kamusta yung trabaho tama. nyo? Mamaya na po yung trabaho Okay pag-usapan. lang po. Sorry, Sir DJ. Sir DJ? Oo. Ano po kayo, ma'am? Hiwalay po kayo, ma'am, no? Byuda. Opo, since 2014 pa po. Okay. So, ngayon po, ilan po anak ninyo? Bali, dalawa na lang. Dati tatlo. Naano na yung isa. Yung bunso. Bali, dalawa na lang. 28 tsaka 25 years old. Lalaki na. May mga kalibin na rin sila. Oops. Ganun po talaga dahil malaki po mga. Ano po yung plano sa buhay niyo po ngayon? Ano pong gusto niyo mangyari? Po, Ano pong gusto niyo mangyari sa buhay niyo ngayon? Siyempre, maging masaya, di ba? oo naman, makahanap ng makakatuwang sa buhay, yung mayroong makakasama ba, yung hindi ka iiwan. Ganun ba? Hanggang Opo. pagtanda. Yun naman Tama. kasi ang hinahanap natin, di ba? Pag mga Tama po naging yun. single na tayo, naghahanap tayo ng kung pwede nga, di ba, forever. Pero parang walang ganun forever. Mm-mm. Peter lang. Tama po yun, ma'am. Kasi sa totoo lang, ma'am, tama po yung kasi sa totoo lang po, ma'am, ako rin, ganun din po ako kasi sa edad ko po nito, syempre, hindi ko naman habang buhay kasama yung mga anak ko. Gusto ko rin pagdating ng panahon, meron din Tama, kasama. Kasi tama po diba? yun. Ano ba yung trabaho niyo dyan? Hindi nervous ako. Bakit? Relax lang, relax. Hindi naman kita kakainin. Hindi naman. Pagtawag ni manager kanina, grabe na lamig ang kamay ko hanggang ngayon. Akin na hawakan ko para mawala yung lamig. Hindi kasi, first time nyo ba? Opo, first time ko lang dito. Matagal na ako. Siguro may 1 week na ako nagtitext kay DJ. Sige na DJ, line up mo naman ako. So talagang naghahanap talaga po kayo. Oo naman. Ano ba yung tipong lalaki na hinahanap ninyo? Una sa lahat, ayoko lasinggero. Pwede naman, no? Pero hindi yung lasinggero, ha? Ayoko Pero yung naninigarilyo. Ay, hindi. Yung, talaga, yung may hanap buhay, syempre, pagtatanda kami, tayo, ganun. Diba? Kahit pa paano, pag nakasakit ka, nakasakit yung partner mo, meron kayong pagkukuhanan. Masarap, no? Masarap yung mga ganung bagay din kasi medyo, syempre. Yung tapos yung pagtutulungan kayong dalawa, diba? Tama. Yes, ano po, Hindi lang yung iaasa mo sa magiging kapartner mo. Pero yung asawa niyo po, matanong ko lang, nasaan po? Sa kabilang bahay na yun. Walay na kami, bali, since namatay yung bunso ko 2014, talagang wala na kami. Kasi doon lang nag-uugnay yung relasyon namin dalawa kasi special child yung bunso ko. Ngayon, doon na lang nag-connect yung pagsasama naming dalawa. Ayun, sabi ko, kasi nag-abroad ako 2012, nang babae na siya. Sabi ko, sige na, i-let go na kita, ayaw ko na. Sobra na Kako. Ngayon, meron na rin siyang asawa. May mga anak na rin siyang iba sa ibang babae. Di ba? Nagkalat ng lahi. Kasal po ba kayo? Oo, yun nga lang. Talagang kasal. Kasal kayo? Sakal. Opo. Hindi, okay, secure dyan kasi pag halimbawa na may nagmahal sa yung lalaki, tapos mamaya maghabol yung si lalaki, yung asawa nyo, di kawawa naman din yung lalaki magmamahal sa inyo, di ba? Madidimanda po pa kayo rin, di ba? Oo nga yun nga ang problema, di ba? Alam mo naman sa Pilipinas, di ba, walang Kaya nga po, kasal po ba kayo? Kasal kayo? Kasal po kami. Kasal po kami. Kaya nga, paano yun? Kung halimbawa,
ako magmamahal ako ng kagayang katulad nyo. Parang alanganin din pagmamahal ko rin po sa inyo. Tama po ba Bakit yun? po kayo? Single po talaga? Sino po ako? Opo. Hindi ako single dad. Pero Meron hindi akong kayo kasal. Hindi, yan ang ano ko. Hindi ako kasal. Kasi, una kasi yung nagsama kami ng asawa ko, dalawa pa lang anak namin, niyaya ko na siya na magpakasal kami. Tinanggihan niya ako. So, bilang isang lalaki, masakit yun. Hindi ko alam kung bakit ako tinanggihan. Pero okay lang, sabi ko. Siguro hindi nararapat sa akin talaga. Oo, talaga Mayroon hindi ako, para sa'yo. meron akong 4 na anak ngayon, 3 babae, tsaka isang lalaki. At least alam niyo Lalaki po, na di rin ba? po yung anak ninyo, sir. Ang anak ko po na panganay is 18 years old, and then 15, tapos 10, and then 6. Lalaki na rin pala. Kasi sa totoo lang po kasi gusto ko rin naman magkaroon silang masilayan ng nanay or aruga ng isang nanay just in case na nagtatrabaho ako. Kasi mahirap din po eh. Miro mo galing ako trabaho na tapos punta sa bahay, nanay pa. Parang ganun. May bata akong narinig umuubo. Ilang taon na po yan, sir? Yan po ba'y bunso? Yung panganay po, sir? Yung umubo bago lang? Ano po yung bunso ko po yun, sir? Kapapa-check up po lang po yun. Ilang taon? Ano po lang siyang 6 years old. Oh, maliit pa nga. Di ibig sabihin mo, sir, 6 years old, parang ano lang kayo naghiwalay ng asawa mo. Ay, almost mag-almost 1 year na kami. Madali pa lang. Kumbaga, parang hindi ka pa nakaka-move on sa ganyan na sitwasyon, di ba? Kasi nakailang kayong anak. Tapos, suddenly, walay kayo almost 1 year pa lang. Matagal ka maka-move on. Di ba? Actually po, masakit. Pero pinipilit. Pero kinalimutan ko na kasi ang gusto ko harapin ngayon. Ayoko na yung balikan. Nakakalimutan mo agad ang isang asawa mo na naging part ng buhay mo, nabigyan ka ng mga anak. Nakakalimutan mo na sa ganong iglap lang. Hindi rin. No, ma'am. Diba? Ito, ma'am. Kasi nasabi niyo lang, ma'am, wala kayo sa sitwasyon ko, ma'am. Ang sa akin lang naman, ma'am, yung part ko din. Ang gusto ko, kung matino siyang babae, kung mapagmahal siya sa anak niya, bakit niya iiwanan ng 4 na bata sa akin? Pero marami akong nakakilala, dapat ang babae, isinasama niya yung 4. Diba? Ang nangyari, baliktad eh. Bakit naman iniwan po yung mga anak sa inyo, sir? Baka may rason naman, Sigel. Anong rason? Sir DJ, kung tutusin, kung may rason DJ, is napakababa lang. Ipagpapalit mo yung napakababa sa 4 na anghel. Kasi yung asawa kasi is maluho, marami siyang gustong bilhin. Samantala yung kinikita ko, sir, is hindi naman ganong kalakihan. Ayun lang, hindi kontento no? Baka hinahanap niya kasi yung mga yung mga wala sa kanya eh. Yun na nga, sir eh. Pero hindi siya dapat nag-focus doon. Dapat ipinokus niya sa anak niya na lang. Doon na lang niya ibinigay. Baka hindi pa sawa magdinalaga eh. Parang gano'n na nga po. Pero okay na po yun kasi at least maaga pa nakilala ko na siya na gano'n pala siya. May bata pa ba? Ilang taon po ba yun? Actually, sir, bali ako 50, siya is 40 years old. Almost 10 years ang tanda ko sa kanya. Oh. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, kahit na nakagawa si mother niyong ganun, mananatiling nanay niyo pa rin. Kasi kung di dahil sa kanya, hindi niyo masisila yung mundo. Pero sa mga bata na po yun kasi, kumbaga parang nagtanim ng galit, sama ng loob, dahil kasi iniwanan sila eh. Kaya ngayon, inaano ko yung sarili ko, yung parang ipinupush ko sana makakita ako ng babae, yung talagang tanggap ako at kung anong meron ako. Yun lang yung healing ko dito sa istasyon yung DJ. Makahanap ka ng makakasama, mag-guide sa mga anak mo din, syempre, no? Tama po. Ay, maliit pa. Ilang yung pangatlo, ilang taon po ngayon? Ang pangatlo po is, kasi ang panganay ko is 18, tapos sumunod 15, and then 16, and then 6 years old.
Pero kung tutusin po, TJ, mahirap din kasi. Pero okay lang yun. Kaya pang MMK ang istorya ng life mo rin, ano? Siyempre nag-aaral pa pareho. Hindi, mas maganda rin yun na i-open ko rin sa ibang tao kasi kailangan imukmuk ko naman, di ba? Pero kalimutan na natin, wala na yun. Madam, yung sa inyo po, tayo naman mag-usap. Ano po yung plano nyo talaga? Plano ko, kung merong Kung halimbawa- ibinigay, kung merong ibibigay si Lord, why not, di ba? Kung halimbawa nga, Why not? ako nga ibinigay ni Lord sa inyo, tatanggapin nyo po ba? Depende sa sitwasyon. Siyempre, maraming mga katulad ko, OFW ako, nasa malayo ako. Hindi Okay. ko rin ma-assure na kailan ako uuwi kasi may mga plano rin ako sa buhay ko, sa magulang ko kasi ako din sumustento sa magulang ko. Tapos may mga anak din ako na kahit na although na malalaki na sila, andiyan pa rin si mama kasi ako yung ama at ina nila eh. Buhat na nag-iwalay kami ng mister ko, tinaguyod ko na sila, pinag-aaral ko sila. Talaga lahat sinacrifice ko para sa mga anak ko. Kaya ngayon malalaki na sila, okay na, pero doon pa rin yung mama pa rin. Hindi mo maalis siya sa bilang isang ina. Kaya hindi ko rin siguro kung pahintulot ni Lord, syempre, di ba, dapat igitna natin ng Diyos kung ano yung sitwasyon na ibibigay sa atin, kung ano yung dapat talaga, ganun. Kasi mahirap din naman sasabihin, oo, gusto ko siya, ganito. Kung wala naman, hindi naman kalooban ng Diyos yan, wala rin, hindi mag-click ang relasyon ninyo kung hindi talaga nakaplano. Kaya antayin natin yung ni Lord para sa atin. Hindi porke kasi sumali tayo dito sa TJ, is kailangan natin ng automatic na isang iglap karelasyon muna, di ba? Hindi, dapat natin, getting to know each other pa. Malay mo, yung side ko, merong hindi ka nagustuhan. Side mo rin, meron akong hindi nagustuhan. Kaya, kung direct to the point, kung ano yung plano ko, na hindi yung asawa agad ang kukunin ko. Hindi yun. Gusto ko lang yung makausap, yung makilala mo ang isa't isa. Kasi hindi naman sa isang iglap is makikilala mo ng isang tao eh. Maraming proseso pa na. Lalo na, kagaling lang sa broken, di ba? Ako din, ilang taon na ako nagtiwala. Meron rin ako naging karelasyon dito, niloko ako. Meron din ako naging boyfriend sa Pilipinas, niloko din ako. Kumbaga, parang wala nang parang yung wala nang trust, pero dito pa rin yung hope ko na someday bibigyan ako ni Lord na isang hindi naman perfectong relasyon o lalaki. Basta yung masasabi kong akin siya. Yun ang gusto ko. Kasi ako sure po ako. Once ako magmahal, talagang siya talaga. Handa akong iharap sa magulang ko, sa pamilya ko. Lahat. Mga anak ko, walang problema. Sabi ng mga anak ko, Mama, kung may boyfriend ka, as long na masaya ka, go lang mama, suportahan ka namin. Ganun yung mga anak ko. Hindi sila yung nasasabihin na, ayaw namin doon or what, huwag kang ganun sasabihin niya. Pili ka ng iba, hindi sila ganun. Basta saan ka masaya mama, doon ka. Yun ang sinasabi nila. Alam mo, nakaka-inspire ng mga lahat ng mga sinasabi mo. Na marami rin ako natutuwa. Oo, totoo naman kasi hindi naman kasi porke sasali tayo dito is kailangan na natin na automatic na karelasyon. Hindi. Dapat kilalanin natin para tumagal tayo. Dapat kikilalanin natin ang isa't isa. Kasi ang iba kasi, mostly sa mga lalaki, hindi naman lahat baka iba ako. Yun ang pinopoint out nila agad yung okay na tayo na, ganun. Hindi dapat kasi kami mga babae, syempre, naghahanap kami ng talaga, yung ika nga sabi nila, yung sa taste mo, ganun, diba? So, yan, na rin makakapar ng mga sinasabi mo kahit paano, tama rin naman. Kung talagang darating or makakapagantay ka, darating sa iyo yung mga bagay. Kasi lalo na sa isang OFW, mahirap magmahal. Sa totoo lang. Andiyan dyan yung peperahan ka,
Andiyan dyan yung gagamitin ka, di ba? Kasi OFW ka, nga, akala nila easy money ka. Hindi nila alam ang hirap. Kaya mahirap magmahal ang isang OFW, lalo na ganyan na ano. Totoo yan. Kaya, kaya kaming mga OFW, kaming mga single lahat siguro, 99% ganyan, ng mga single na OFW. Walang ibang inisip. Ang gusto nilang marinig sa isang lalaki, umuwi ka na ng Pilipinas. Ako na bahala sa'yo, bubuhayin ka. Ganun. Masarap pakinggan yung ganun. Huwag ka na magtrabaho. Kasi pagod na kaming magtrabaho, di ba? Ganun, ala, ninunervous ako. Hindi, okay lang. Sige, handa mo lang makinig. Walang problema. Sige. Pero, kung patayuan nyo naman, ma'am, hindi lang naman kayo OFW nag-iisa, marami rin naman sa ganyan. Mayroon pang mas malala. Marami. As talaga marami. Maraming OFW na nasasaktan, naloloko ng asawa, nanloloko ng asawa. Marami. Hindi naman lahat na OFW is perfect ang family. Kasi once na naging OFW ka, dalawang ano lang yan eh. Pwede masira ang pamilya mo, pwedeng hindi. Ganun lang yun. Ako, nag-OFW ako since 2012. Inasahan ko na mawawala ang pamilya ko. Kasi doon pa lang sa Pilipinas pa lang babayero na yung asawa ko. Lalo pa kaya nawala ako sa tabi niya. Kaya mo na siguro yung mga ganun talagang itinadhana para sa atin yon, madam. Wala eh. Okay. Talagang ang importante biniyayaan na lang tayo ng mga anghel para sa atin na magpapalakas ang loob sa atin. Ano na lang. Tsaka ang importante naman lang mahalaga di ba? Charot. Ano nga pangalan niya, ma'am? Janet po. Janet. Ako, yung lang, paano ko lang naman yung palayo lang yung Jumbo Del. Pero real name ko is Rodel. Akala nga namin ni DJ Jumbo ka, malaki ka. Malaki yata ito. Jumbo. Yun ang pinangalan kasi sa akin ng kaibigan ko yun eh. Kaya naman ako. Akala ko, yung kalaban nila Majin Buu. Diyo. Jumbo Del. Pero Rodel ang pangalan ko. Kaya inano lang ng Del. Kasi yung Jumbo kasi malakas ako kumain kasi. Yun ang tawag sa akin, Jumbo. Pagkain. Pero hindi halata, sir. Malakas ka kumain pero payat ka rin, Pero sabi nila, at the age ko daw 50 daw, hindi daw halata na 50 na daw ako. Sabi ko, siya po. Ilan ko na, sir? 50? 50. 50 years old. Inuubo yung anak niyo, sir. Ha? Baka nakukuha ng pawis yan. Hindi, ma'am. Ano naman siya naman. Ano lang, ma'am, yung pasulpot-sulpot yung ubo lang naman kasi taglamig dito eh. Dry cup siya. Hindi, okay naman. Isang beses na ubo. Ano yung pwede pa natin pag-usapan, madam? Ano po pala yung pinagkakabalahan niyo po ngayon, sir? Ano po yung trabaho mo? Isa po akong empleyado ngayon sa barangay bilang desk officer. It means yung officer, sir, yung lahat ng gusto magpa-blatter, kami yung nilalapitan para Tumanggap. itala yung mga magpa-blatter. Ay, yung anak po ninyo, paano po yan? Anong yung anak, sir? Sino nagbabantay pag wala po kayo? Sir, buti naman, sir, yung anak kong panganay, yung 18 years old, siya yung nag-a-assist dito. Kasi ang pasok ko kasi, sir, is 8 p.m. and then 8 in the morning hanggang 8 in the morning. So, ibig sabihin, panggabi ako, andito naman, bago ko malis, na-assist mo siya. And then sa umaga, tsaka na lang ako mag-assist sa kanila. Ibig sabihin mo, sir, yung asawa mo, iniwan yung mga anak mo. As in, talagang iniwan. Yes. Pero ang pagpapaalam pa nga sa akin, ganito daw yung sabi niya, sandali lang may bibili na akong ganito, ganyan. Siyempre, umasa ako, kala ko
ko, may bibilihin. Eh tumagal na mga 1 hour, 2 hour, 3 hour, hanggang and then, hindi na siya bumalik, hindi na maramdam. Tapos nag-chat na lang sa akin na, huwag mo pabayaan yung mga anak mo, mahalin mo na, alagaan mo na, ganun lang. Siyempre, mabibigla ka na, bakit ganun ang chat? Pero wala kayong pinagtalunan before nangyari yon. Meron, sir. Meron DJ. Kaso nga, DJ, kung meron man mga pinagtalunan yun, bakit idadamay pa yung mga bata? May nire-request po ba siya? May hinihiling siya sa'yo ganito? O mag-abroad ka para mabili ko lahat ng luho ko? May ganon. Hindi naman, wala naman. Kaso kahit hindi siya magsalita, parang yun ang punto niya sa kanyang pamamagitan ng gano'n. Kasi pag halimbawang ganyan na ibibigay ko yung sahod ko, hindi mo maipinto mo kasi alam mo naman yung sahod ko kasi is hindi naman kasi ganong kalakihan dahil nagtatrabaho lang ako sa bilang construction. Ngayon, pinakita ko ngayon na hindi lang ako habang construction ngayon. Kasi dati hinahawakan ko is pala, piko, ganyan. Eh ngayon ang hinahawakan ko ngayon, logbook at saka ballpen. Kaya nga sabi ko sa asawa ko, siguro ito na yung time para pakita ko sa kanya. Pero sa desk officer kasi ninyo, depende ho yan ni chairman, no? Kung magkano po yung budget para sa inyo, ganun. Opo, tama po kayo, sir. Pero yung sinasahod namin is totally hindi naman totally na ine-expect namin na ganong kalaki ang sahod. Baka nakulangan talaga siguro si misis mo. Gusto pa niya yung may provide mo siguro yung pangailangan niya, propaganda niya siguro. Tama po yun sinasabi niya. Sana po siya ngayon, yung balita. Ayun na nga total nandito naman tayo, ikukwento ko na rin naman sa inyo. Hindi ko alam na yung dati niyang ex is nagkita na sila. Tapos doon siya sumama. Hindi ko alam, baka siguro plan niya talaga yung mga ganung plan niya. Kasi bigla niya na lang sinabi sa akin na uwi siya ng probinsya, tapos nalaman ko na lang sa mga kaibigan na nagkita doon sila ng ex niya na nagsama sila. Yung ex niya naman kasi pamilya na pero wala na sila, hiwalay na. Hello. Tanong pa ko kayo, ma'am. Ma'am, may tanong lang. May tanong lang ako, ma'am. Ano po ba kayo, Katolik? Katoliko po ba kayo? Opo, Okay. Katoliko po. Roman Catholic po. Ako rin, ma'am, Roman Catholic, ma'am. Pero yung mother ko, siya, yung ng El Shaddai pa. Coordinator dati. Ngayon yung nanay ko meron ng dementia, kaya wala nang alam. Na siya. Kaya isa pa yung reason kaya nandito pa rin ako sa abroad. Nanay ko na lang. So, ibig sabihin, marami palang umaasa sa inyo, kaya kayo nag-abroad ganyan, parang ganon? Oo, ganun. Siyempre, alam mo naman ang OFW, sabi nga nila mayabang, di ba? Pero hindi na alam. Kahit hindi kaya, kinakaya. Yun nga, di ba? Sabi nga nila OFW, mayabang yan. Kasi nga, kahit hindi kaya, kinakaya. Para sa pamilya. Pero mama, wag niyo. Pero naman kahit pa paano diyan kayo tatrabaho, nag-iipon di kayo para sa inyo rin, ma'am. Oo naman. Nag-iipon na ako. Nag-iipon naman kahit pa paano. Nag-iipon. Kasi baka sa banyo. Hindi kasi yung kaibigan ko kasi nag-abroad siya. Todo bigay dito, padala doon. Pag uwi niya, nga siya, kawawa naman. Oo. Ganyan naman talaga Kasi ang hindi mo maiwasan, lalo na kung yung kamay mo is bukas sa pamilya mo. Hindi mo maiiwasan. Sabi nga nila, di ba? Ang OFW, talagang sila. Pero depende rin naman niya sa OFW. Kasi ako hindi ko kayang tiisin yung mga pamangkin ko, yung kuya ko, yung nanay ko, mga anak ko. Di ba?
Pero okay na sila. Kaya Hmm. ipon-ipon din habang tatanda. Kasi ilang years na lang naman ako dito, sabi ko, ano, sana bago ako mag-senior, makauwi na rin ako ng Pilipinas, makapag-for good na rin ako. Kaya nag-iipon ako para sa ano ko rin, pagtanda ko talaga. Hintayin ko na lang kayo pag bumalik kayo sa Pilipinas. After 8 years, Ilang taon na kayo yun? 60 years old. Hindi, ganun talaga, Hindi, ganun actually, talaga. kakauwi ko lang nung last year, October. Umuwi ako ng Sayang. October. October ano? October 30, umuwi ako ng 28. Kasi birthday ng bunso ko, 28, 30, tapos piyesta ng patay. Talaga yun ang uwi ko talaga sa Pilipinas. October. Kala ko tumama sa birthday Ilalaan ko ko eh. sa birthday ng bunso ko, tsaka sa piyesta ng patay. Kala ko tumama sa birthday ko pag uwi mo eh. Ano ba birthday niyo po? October? October 2. Tagal pa yun. Okay lang. Ma'am, anong magandang ano natin ito? Magandang pag usapan natin dito, ma'am. Ibig sabihin, ma'am, kahit ganun ang buhay nangyari sa atin, ma'am, maging matatag pa rin tayo, ma'am, no? Oo naman. Laban lang. Tap- Ika nga. Kasi, Tanong nga natin parang hanggang kailan ang finish line, di ba? Hanggang kailan ang championship. Basta laban lang. kasi parehas din tayo na meron din yun, tsaka kumbaga parang Ligit. Oo nga, di ba, no, nakakatuwa, di ba? Talaga ang Diyos, ang Panginoon, hindi niya pinagtatakpo ang mabait sa mabait, di ba? Mostly pinagtatakpo niya yung salbahe sa mabait. Ganun. Pira ka rin makakita ng maganda sa magwapo, di ba? Ganun. Hindi Oo, talaga gwapo. pine-perfect ni Lord ang pagsasama, lalo na sa relasyon. kaya nga eh. Ito siguro talaga inanon niya. Para masalo pa akong tumatag. Oo naman, kuya. Kaya mo yan, kuya. Andiyan naman yung mga anak mo eh. Ako nga, sabi ko mo, parang hindi ko kaya eh. Pero kinaya ko, napagtapos ko yung mga anak ko, awa ng Diyos. Nising ko, walang ambag yung asawa ko. Kaya, ngayon yung mga anak ko rin, may asawa na rin siya. Yung mga anak ko rin, parang malayo ang loob nila sa tatay nila. Kahit nasabihin ko sa kanila na, tatay niyo pa rin yan. Respetuhin ninyo, mahalin ninyo. Kasi kung wala ang tatay niyo, wala kayo. Yun din ang sinasabi ko sa mga anak ko. Oo. Pero yung mga anak ko naman, okay naman. Pero yung tatay nila talagang umiiwas. Ano pa bang magagawa ko kung ayaw niya tanggapin na yung mga anak nila? Anak niya, di ba? Okay lang. Tama yan, Naisip ko tama. naman yung anak namin eh. Sabi nga ng mga anak ko, tatanda rin si Papa. Yun ang sinabi ng mga anak ko. Sabi ko, pag tatanda ang tatay niyo, magkasakit, kunin niyo, alagaan niyo. Yun ang sabi ko sa mga anak ko. Natawa lang yung mga anak ko. Ganun talaga ang mangyayari. Dahil kumbaga parang mayroon nang ginawa ng bagay sa tatay sa anak, parang ganun hindi na maalis siguro. Ano rin ako sa sarili ko rin din eh. Minsan nag-isip din ako, sabi ko, ganito talaga yung tinadhana talaga sa akin. Sir, Alam ko first naman time mo na- din ba sumali dito? Oo, first time ko na, pero ang ano naman, ang kinaganda kasi is marunong akong magsalita na yung parang hindi ako mahihain. Kaya ko humarap sa mga taong Oo, mga kasi sa professional. barangay ka nagtatrabaho, talaga dapat Oo, talaga ma-PR siyempre ka, kailangan di kasi, ba? kailangan ano ka talaga, talagang presente ka. Ngayon, Oo. siyempre, etong live ako, itong hindi ko alam na live, pero yung live pala ako. Okay naman. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, nak, maghahanap si Papa ng magiging mama nyo Sabi niya, sige pa. Yun, sabi niya. Payag naman sila eh. Kaya nga, sabi niya, willing naman sila eh. Tama yung sinabi mo, kung saan masaya ka pa, supportahan ka namin. Pero, pag may nakita namin yung mapapalit kay mama na mas malala pa, wag na. Oo, totoo Wag yan. na pa.
wag na alagaan ka na lang namin kahit matanda ka na yan. Sabi ko, wag. Sabi ko, nak, iba yung pagmamahal na nanggaling sa mapapangasawa ka sa pagmamahal ng anak na bibigay nyo sa akin. Sabi ko sa kanila. DJ Jel, diyan ka pa? At dito lang ako, nakikinig at nagmamasid. DJ Jel, ano ba Nakikinig to? si DJ sa drama. Pang MMK ba, DJ? DJ Jel, tulungan mo ako. Kailangan ko ng payo mo. Kayang-kaya mo yan, sir. Ano Maganda. ba maganda? Sa tingin ko nga po, DJ Jel, lumabas ka na muna. lumabas naman Lumabas ka muna para makita ko reaction ng mukha mo. Grabe naman. Pero ang cute ni DJ daw pag yung other, dilalabas niya yung mukha ng komedya. Gusto ko, tawan-tawa ako doon. Tapos yung mata gumagano-ganon yung mata. Ano ma'am, Onggoy? Oo. Parang hindi mo mawari, balik ba o ano eh. DJ Jel, ano bang masasabi mo ngayon sa amin? Na-comment. Pares marunong magpayo sa buhay eh. May punto naman si ma'am doon Sabi niya siguro paraan po yan ni Lord para lalo po kayong tumibay. Harapin mo muna siguro yung yung kasalukuyan ngayon na medyo Sariwa pa kasi, di ba, DJ? At saka connected naman na kayo ni girl. Pwede mo naman tatawag-tawagan. Malay po ninyo. Next month. Pag kailangan mo ng kausap, andito si Sister Janet. Baka next month. Ayun. yourself. Makilala nyo ng isa't isa. O di. Kailan po kayo ma'am uwi ma'am? Sir DJ, baka ano po, matapos ang contract ko nitong 2026, hindi ako uwi kasi pinapagawa ko yung bahay ko, DJ Extend na Tapos naman. siguro, extend na naman ako ng Babakasyon lang muna siguro Bakasyon. Hindi, DJ, kasi kagagaling ko lang nagbakasyon nung noong October ng last year. Ngayon na ko na talaga yung sabi ko pinupush ko na talaga matapos ang bahay ko kasi nga tumatanda na ako, gusto ko ng may sariling bahay. Yung bahay ko napinding sa pagpagawa ko kasi nga madadali ng road widening. Ngayon parang nadismaya nga ako kasi makukuha ng road widening yung harapan. Paano po yan ma'am pag ni road widening kasama yung lote mo? Ano binabayaran ka para nila? Sabi naman nung DJ, sabi nila pabayaran daw pag may titulo yung lupa. May titulo naman yung lupa ng nanay ko. Okay. Ngayon sabi naman nila, hindi daw. Maraming mga sabi-sabi kaya sabi ko, ano ba yun? Kaya nadismaya ako, hindi ko na napatapos. Kasi Pero sabi ko ngayon, sabi ko medyo okay na. road widening, yun talaga kailangan kasi ngayon ma'am. Kasi sikip na ng Pilipinas. Ikaw sir, nasa Caloocan. DJ, maluwag na yung kalsada namin. As in, talagang maluwag na. Tapos, road widening na naman nila ulit. Saan Pero po yan? yung sa amin, maraming lubak-lubak sa DJ, Pangasinan. Pangasinan. Kasi maganda naman talaga yung daan Malapit dyan, sa di ba? Alaminos kami, DJ. Oo. Napakalapad na nga po ng mga daan dyan, Opo, malapad. Lalo na yung papuntang Agno po. Kasi doon kami talagang malapad talaga yung daanan na. Kasi talaga ewan ko ba, siguro ang gobyerno walang mapaglagyan ng pera. Kaya sige, road widening. Yung dapat po na road widening dito po banda sa Caloocan. Sir, saan ka nga po sa Caloocan? Actually kasi yung Caloocan kasi is dalawa north at saka south. Saan ka sa dalawa? Saan ka? Sa north o sa south? North. Ang north kasi is papuntang Bagong Silang papuntang Sapang Palay. Kung related sa inyo yun. Saan ka po dyan? Sa north? Kamarin? North po. Papunta po kung Bagong Silang. Kapitbahay ko si Red White. Hindi, Kamarin ka, Kamarin. No. Dito lang ako, bandang Maligaya lang, Asalia. Iba yung... Okay. Di alam mo yung Kamarin? Oo naman, araw-araw ko dinadaanan yan. Oh? Saka ba umuwi? Sa Pangpalay. Ibig sabihin, nadadala mo yung SM Fairview Terraces at saka Oo naman. Kung traffic sa Malaria, ayun, dyan ako dumadaan sa Sampaguita, ayan, diretso ng Kamarin.
Hindi, kahit saan DJ, Traffic. traffic, kahit saan ka magpunta. Hindi, malaria kasi inayos pa yung daan eh. Pero pag minsan kasi may tirik kasi dyan, wala na. Nga na. Kaya mo DJ, pinapaayos namin yung MRT. Mabilis na yung MRT pag natapos yung MRT na yan. Wala ka ng problema. Oo Diba? Mag-titrain na lang tayo lahat. Oo, okay. Siguro mga 2020, 30. Sabi ang dami kasi nilang sinasabi. Di ba dati dapat 3 palit na ng kontraktor yan dyan, di ba? Oo, tama nga. Tama. Oo. 3 palit na ng kontraktor dyan kasi nakikita ko yung nakapaskil dyan, iba na may kontraktor. Sunod na taon, iba na naman. Kasi Oo. may mga anomalya kasi. Alam mo naman niya, malaking pera rin niya kasi binibitawan ng mga gobyerno eh. Oh, ma'am. Po. Ayos lang, ma'am. Okay lang po. Ayos mo yung riniabuse mo kasi kailangan. Okay na yan, nandiyan na yan. O, DJ. O, paano na? Good luck po ha. Tuloy-tuloy po Oo. yung pag-uusap ninyo. Oo. Maraming salamat. Okay Yes po. DJ. Maraming salamat din, po. sir. God bless DJ. Thank you po. Happy Valentine's! Happy Valentine's din po. Sana all happy ang Valentine's.